Hi guys, this is Alejan and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung step by step na pagsakay ng eroplano or mula airport, pag ko ng airport, first time ko umuwi, and yun yung tanong ko dati nung pa lang ako, bago ako mag-flight, nung hindi pa namatay yung ate ko. So question ko parati kung paano ako sa airport, paano ko yung step by step. Pero nung nandun na ako kasi nga, hindi ko na inisip yun dati, pinoproblema ko yung about sa airport pag umuwi ako. Pero nung namatay yung ate ko, wala na, hindi ko na problema, iba yung problema ko, mas malaki. Kaya hindi ko masyadong nag-focus. Ang ginawa ko, sumakay ako ng bus dito sa may V-Walk, yung A21 na bus. Ang baba nun is doon mismo sa taas na entrance mismo ng airport. Kapag iba kasing tawag nito, ibang number ng bus, nasa baba sila, doon sa may terminal nila mismo sa baba, may bus stop sila doon. Doon kayo bababa and aakyat pa uli kayo para makapunta ng entrance ng airport. Pero doon sa 821 na bus is doon mismo kayo sa pinto na mismo ng papasok ka na sa airport. So, yun yung kagandahan doon sa 821 na bus. Alam ko lahat ng A is sa taas bumababa. Ayan, sa taas sila nagpapababa. Hindi ko lang pero sabi nila lahat daw. So, ang ginawa ko pagpasok ko is nag-check-in sila eh. Merong mga machine doon na pwede ka mag-check-in. So, iba-ibang mga eroplano. So, hanapin mo yung eroplano mo. Nakalagay yan doon sa malaking TV screen, yung ABCD kasi yan. Mula sa, pagka tumingin ka dito mula sa left, ayan, nandun yung ABCD. So, hanapin mo ngayon yung Hong Kong to Manila na flight, or hanapin mo yung eroplano mo, and yung time ng alis mo. So, ang importante doon, time ng alis, kasi makikita mo kaagad kung anong letter ka. Ayan. So, pag ang Pilipinas is mostly letter, nakalimutan ko na, pero dulo yun siya. Alam ko L, or, nakalimutan ko na. Wait, i-check ko. Nasaan ba yung isa kong cellphone? Nasa pinakadulo siya, guys. And, sana lang may picture ako. Boarding pass AirAsia. Hindi ko na alam. Hindi nila nilagay dito, pero siya, dulo siya, parang letter. Ay, may picture ako. Wait, hanapin ko ha. Sana lang. Ayan, nasa na yun akin? 11:30, 11:50. Ayan, wait. Kasi pa siya, saglit lang ha. Meron kasi siyang, ayan, pinicturan ko. So, i-edit ko na lang pagka medyo matino na yung utak ko. Alam nyo yun, yung hindi na masakit yung heart ko. Ayan, so, nasa na ba yung akin? Manila. So, Z. Letter Z, guys. So, punta kayo sa letter Z. Mostly ng mga Pilipina flight, ayan, Pilipinas is nasa pinakadulo na siya. Pinakadulo na ng ABCD. Nandoon na siya sa pinakadulo. Zida. So, nandoon. And pagdating doon, merong hindi common yung check-in doon. Kasi doon ka mismo sa sa pinaka-tao talaga, doon ka mismo pupunta. Pero bago ka makarating doon, meron silang kiluhan para makilo mo na yung dala mo. Nandito siya bago ka pa pumunta doon sa mga officer na ng mga bag nyo, nagkikilo ng mga bag nyo, naggagawa ng boarding pass sa inyo, is tadaan mo na kayo sa kiluhan. Kaya makikilo nyo na agad kung ano. And guys, be careful, lalo pag AirAsia kayo, mahigpit sila sa kilo. Yung sa Cebu Pacific na nakakalusot yung 7 kg hindi kinikilo, sa AirAsia sagad yan, kilo yan lahat ng dala mo. So kahit tubig kinilo. Ang akin is 7 kg lang yung meron ako, pero lumagpas ako kasi nga isang backpack yung dala ko. Yung backpack ko is na siya, 11 kg, and then yung may isa pa akong sling bag, 3 kg yung laman, kaya pinagbayad ako ng 140 Hong Kong dollar doon mismo sa place na yon, na saan nag-check-in, gumagawa sila ng ng boarding pass. Doon ako nagbayad kasi sabi ng staff, kapag
doon ako sa taas nahulihan or doon ako sa taas kiniluhan and lumagpas ako tapos hindi ako nakapagbayad doon sa baba, hindi ako nakakuha ng parang extra baggage, is charge ako ng 300 plus sa taas and sayang, mahal. So, yun, nagbayad ako ng 140 and then pagkatapos nun, wala naman akong dala, dire-diretso na ako. Tapos, punta ako ng screening, ayan, pina-check yung mga bag. Pagkatapos nun, diretso na ako sa immigration. Chinek mo na yung mukha, step by step lang naman yan. Check nila yung mukha mo, tapos pasok ka sa loob, tapos i-check yung bag, ayan, lagay nyo siya sa parang sa tray, and then diretso na kayo sa immigration. Hahanapin lang naman sa immigration is ID, Hong Kong ID, tapos passport mo, tsaka ticket. So, wala silang ibang hahanapin. And then, pasok ka na sa loob. Pagpasok mo sa loob, makita mo sa mall. Yung bungad mo nun is mall na siya, malaking mall. So, hindi mo siya dediretsuhin yung mall. May escalator pababa. Tandaan nyo to May escalator pababa. Doon kayo bababa. And hanapin nyo kung anong number kayo sa boarding pass. Kasi may mga number yan eh. Ang akin is gate 203. So, hanapin nyo yung may mga nakalagay dyan. 200 to 220. May araw, ganyan. Sundan nyo yung mga araw-araw. May nakalagay doon sa may gitna. So, mag-i-edit na lang uli ako ng panibagong video. Pag okay na yung heart ko. Pag okay na, nakabawi na ako. So, tapos, ayan, sunod-sunod lang. Finalo ko lang. Marami ka pang escalator na dadaanan. Tapos, doon ka bababa sa may train. May train kayo doon, papunta kayo sa 200 to 250 ata na terminal. So doon kayo ngayon sasakay sa train. Unang stop, ayan, sa last stop ata ako noon kasi may iba-ibang stop eh. So pagkatapos nung lumabas ako, and then ayun, 203 yung pinuntahan ko na stall. Pero bago ako noon, tips lang pala pag nagdala kayo ng tubig. Tapos tinatanong nila kung gusto mo pang gamitin yung water bottle mo. Itatapon lang nila yung tubig mo, pero yung water bottle mo is ibabalik nila. So, pagdating mo sa loob ng airport, sa lahat ng mga CR, sa gilid nun is merong refilling water. So, pwede kang mag-refill ng water mo doon and malamig siya. So, ayun, sinabi ng immigration sa akin or nang nag-check ng bag kung kakailanganin ko pa daw yung bote ng tubig. Sabi ko, oo. Tapos pagdating ko sa loob, nirefillan ko yon. And then may biscuit ako nadala. And then umupo ako. Kasi meron pa akong 1 hour ata bago umalis yung eroplano. Tapos may nakakilala sa akin na subscriber ko, taga Mindanao. So, ayun, nag-usap kami. And binigyan ko siyang pagkain. Tsaka yung tubig, share kami sa tubig ko. Kasi nga, alis din siya sa bahay, parang late na din, kaya wala pa din siyang almusal. Buti ako, bumili ako ng sushi, yung onigiri, ayan, so bumili ako 2 nun, kaya nabusog ako. And the next is, pagdating doon, bago kami pa pilahin, para i-check na naman ng staff ng AirAsia papasok, is may nagkikilo doon. Doon ka mahuhuli. Kinikilo nila yung dala mo. Pag tingin nilang mabigat, kikiluhin nila yan. Pag lumagpas ka, yung bayad mo is 300 plus. So, may kaya yung mga naglulusot sa baba na ipaiwan, ganyan. Pagdating doon sa taas, bago kayo pumasok ng eroplano, i-check uli kayo. May kiluhan sila na parang belt lang. So, hindi talaga makakalusot. So, yung lalaki is nagpupumilit siya. Hindi pwedeng ipasakay ng staff yung maleta niya kasi lagpas na nga siya. So, kailangan niya magbayad and ayaw niya magbayad. So, wala siyang choice nung huli kahit na nakikipag-argument pa siya. Rules is rules. So, nagbayad talaga siya ng 300 para mabitbit niya yung maleta niya. Kaya, lesson learned sa inyo kapag kung ano yung kilo lang, yun lang dapat. And yung naman pala is madali lang nung nakasakay na ako ng eroplano. Tuloy-tuloy na. Madali lang yung process ng airport dito sa Hong Kong. Hindi ka maliligaw kasi may mga araw-araw. So, nung una naligaw ako nung paghanap kung anong gagawin ko nung pagbungad sa akin ng mall. So, ang ginawa ko muna, kalma ako, nag-CR. And then, tinignan ko kung saan yung mga number kasi 203 ako. So, hinanap ko yun. Tapos, nung nakita ko, sunod-sunod na yun. So, madali lang yung sa airport. Ang mahirap lang is kapag may dala kang madami. Tapos, mahigpit sila sa kilo. Yung Cebu Pacific, nagkikilo din sila eh. Tapos Philippine Airline. Sa Philippine Airline, pagbalik naman is okay lang ako.
Sa AirAsia lang, maliit siya na plane, kaya ano talaga, mahigpit sila pagdating sa mga kilo-kilo. So, yun, nagbayad ako, pero mura na yung 140 kaysa sa 300 na siningil nila dun sa isa. So, maglalagay na lang ako ng video. Hindi ko alam kung ma-edit ko pa to. So, maglalagay ako ng video or sa sunod ko na lang yun i-upload yung video niya step by step. Kasi nga, hindi ko kaya ngayon. Ang liit na ng mata ko. Grabe na yung anto ko. So, ito lang muna yung ma-explain ko and inuunti-unti ko nang ibalik yung dating ako na kapag nagbablog ganyan. So, hayaan nyo muna akong mag-heal lang ng konti. So, ayan guys, thank you so much for watching and I love you all. Bye-bye.